I'll praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I'll praise when I'm numbered, praise when surrounded. 'Cause our praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I'm feeling, I praise when I don't. I praise 'cause I know You're still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. Oh, my praise is a shout that's been Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Oh. Praise 'cause you soften, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. 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 Then I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Say I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Say I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Say praise the Lord, oh my soul. perfect sacrifice, your body.
Your power is stronger still. All praise to the name above all names. Jesus, you reign. You're the name above all names. You turn the grave into a new beginning. Our God is risen, you're alive and breathing. There's nothing that can rise against your victory. Your name is higher still. Your name is higher still. All praise to the name above all names. Jesus, you reign. You're the name above all names. Oh, Jesus. Oh, there is no name higher than you, Lord. The cross still stands, the blood still flows, the work is finished, and hell still knows that the grave is still empty, the stone is still rolled. You're still high and lifted up, you're still seated on the throne. The cross still stands, the blood still flows, the work is finished, and hell still knows that the grave is still empty, the stone is still rolled. You're still high and lifted up, you're still seated on the throne. All praise to the name above all names. Jesus, you reign, 'cause you're the name above all names. So we sing hallelujah, hallelujah. Every voice will proclaim there is no higher name. Hallelujah. Age to age we will sing there is no higher name. Hallelujah. Every voice will proclaim there is no higher name. Hallelujah. Age to age we will sing. All praise to the name above all names. Oh, Jesus, Jesus, you reign, 'cause you're the name above all names. You're the name above all names. You're the name above all Death could not hold you, the veil tore before
kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Welcome to our Real Talk Thursday Year-End Special! Hey! Grabe! Ay, pambira. Last na to eh. What a time to be alive. Praise God. What a time Praise to be God. alive. Yes. What a time to be alive. Grabe, no? Solid. Imagine, Nagdaan na naman ng last na to. Last na 12 to. months. Last na to. Grabe. This is the Oo. 12th month. Yeah. This is the 12th month. Nakakaano, no? Yung parang ang dami nating pinagdaanan, ang dami I nating know. samahan. And here we are, about to enter a new chapter. A new chapter, A new no? chapter. A new chapter. Grabe, nakaka-excite Dan tayo dyan. Tutuki! Adarig ang balita. Susunod! Ano ang balita? Ano nga ba? Yan. Pero abangan natin yan. Pero praise God kasi nakikita natin kung gaano din katapat ang Panginoon. Amen. And Praise nakikita God. din natin na hindi nasasayang yung ginagawa natin. Marami tayong mga feedbacks na naririnig, mga chat, mga testimonies na praise God, nakaka-bless yung RTT. And that's because of Jesus. Amen. It Dahil will lang only sa be Panginoon. because of Him. Yan. And syempre ngayon, no? Oo. Last na to this year. Last na nga, It's been a pambira. journey, no? It's been a journey. Kahapon lang, no? Oo. Kino-conceptualize paano yung season 3, no? Oo, Yan. grabe. Tapos, Season three, ano na? Season 3. Ay, nakatatlo na. Praise God, nakatatlo Lord. na. Nakatatlo Ilan na. pa kayang season Grabe. ang Ilan pa? ibibigay sa atin? ng Naalala ko Panginoon? lang kung paano tayo nag-start noon. Yan. I know. Nung unang araw natin. Yan. Yung na-cancel pa. Alam mo yun? Ang daming na-cancel. Ang daming move-out dates. Kailan Yes. tayo mag-uumpisa. But then, we ended strong. Praise God. We're here. We're here. We're Praise the still Lord. here. Amen. Praise the Lord. It's because of the grace of Amen. God. Amen. At ako, dinideklara ko. Sarili ko lang to. Hanggat di darating ang Panginoon, di tayo titigil. Ay, Amen. Come on. sama mo kami dyan. Oo. Come on. Praise We are God. also declaring that in Yeah. Ang Jesus' sarap name. siguro, no, kung darating, mga idea lang siguro. Sige. Mga Pag-usapan natin yan. idea lang. Yung sigurong forma kung meron tayong guest speaker, no? Sa mga... Ay, oo, no? Guest Parang speaker. maganda yung mga Parang, ganyan, no? Parang ang formang tignan. No? Pero Ano pag-isipan yun? Foreshadowing ba? Yeah, foreshadowing ako. Prophecy. Prophecy. What is about to come? Ay, yan. Para... Ayan. Pero praise God kasi Praise God, yes. yung pag-uusapan din natin ngayon, dahil year-ender to eh. Oo nga pala. Special siya It eh. is special. Yes. It is indeed special. Ito yung literal na Sobra, special. oo. Yes. Alam mo yan, dumating man tayong lahat o yung mga nanonood sa atin sa pagkakataon na, ay nakalimutan na yung topic nung una. Pero I hope this topic will, alam mo yun, Will yung retain. papasok sa puso nila. Talaga, Yung talagang tatamaan yung talaga. dapat tamaan tapos hindi na umalis doon. Yes. So, This is our prayer. Brother Radley, Ayun, eto na tayo. ano nga ba yung topic natin for today's video? Ano nga ba? Ano nga ba yung pag-uusapan natin ngayon? Pag-uusapan natin yan. Yes, it is something that is so special and I know. talagang kailangan natin tong lahat. No, and
Hindi to parang, this is not the kind of message that sa atin lang, alam mo, exclusive lang sa atin, but it is for everyone. Everybody. Yes. Siya, Oo, no? mapamatanda, mapabata, anong edad mo man, o kaya sa church ka man nagtatrabaho or sa labas. This is the kind of message that we need because this is, sabi ko nga, no, ito yung mga mensaheng sobrang revolutionary. Kumbaga na kailangan natin marinig. If there's a subject that is so highly important or kailangan talagang bigyan ng pansin, this is the kind of message. And what is that message? Ano nga ba yung message na yun? It is knowing Christ. Yes, knowing Christ. Wow. Kailangan Knowing Christ. yung pagkakakilanlan sa ating Panginoong Hesukristo. Grabe. Alam mo It yun? may sound basic, pero Yes. kapag Exactly. pinag-aaralan ko, grabe. Actually, yun nga yung nakakalungkot. Yun yun, Kasi, no? sabi nga ni Radley, no, ni Brother Radley, ito yung pinaka-importante. Yan. This is one of the most neglected thing Yun pa. na sa buhay ng isang Kristiyano. Yes. Na, hindi, kasi kailangan ko yung mga doctrines na, kailangan ko yung mga theologies na malalalim na. Pero itong pag-aaral patungkol kay Kristo, siyang kadalasang nakakalimutan. Yes. Kaya ngayong gabi, Ngayong gabi. ito yung gabi Eto na. na ibabalik natin lahat sa pinaka-basic yet pinaka-importante. Ay, oo. Grabe. Kasi kung nakikita natin ngayon, no, ano ba yung pinaka-latest na hanggang ngayon nangyayari? Mga nangyayari. May gera ngayon. Oo. Diba? Merong gera sa Sanyan, sa Israel. Israel. Gera between Israelites ba yung tawag sa kanila? Imagine, no? Mga Jews. Mga Jews. Mga Kasi Jews. halos Sorry, mga nagdaan yung Israelites. Pasko tapos ganun yung nangyayari Oo sa nga eh. paligid natin. Grabing ang tagal. Oo. Ang tagal na nangyari na yan. Maraming mga sakunan nangyari. Ano nga ba masasabi nyo dyan? Saan nangyari na yan? Gera yan eh. Gera yan na nag-start siya dahil yung Hamas, pinasok nila yung Yung Gaza, Israel. Gaza. Israelites lang, Israelites kasi. Yung Gaza, no, kung saan meron nagpa-party. Tapos nag-ano sila doon, parang free fire sila doon. Daming namatay and all. Kaya gumanti din ang putok at hindi na din tumigil yung Israelites. Let us keep Ang birang praying. Israelites Yeah. talaga, Let Israel. us keep praying for Israel. Yeah. Yes. But there's a problem. Yes. No? Meron. There is a problem talaga na makikita natin. Oo. And if we are to go deep dun sa issue, it's not the people, no? Yeah. Makikita natin, no? Grabe. Hindi tao talaga yung problema. There's something na Mas mabigat. mas mabigat. Mas malalim. No, na nakikita natin na problem. Na nasabi yun ni Brother Oo Radley nga. kanina nung And pinag-usapan natin. Tama nga. Kasi kung titignan mo, no, yung parang, yung mga tao, they have been trying to find the cure or find Yes. the way to Yes. stop the war. Real talk. They are trying to find the way to put an end sa mga nangyayaring kagutuman sa Africa. O kaya they are trying to find a way to bring healing dun sa issue ng tao na hindi matapos-tapos. No? Kung siguro nasa gobyerno lang yung sagot, malamang wala nang Goods na sana. mahirap ngayon. Okay na Yes. sana. The war has been ended. Kung nasa UN lang talaga yung sagot, the war has been ended. Settle na lahat. But then again, nangyayari pa rin sila. Oo. So, ano nga ba talaga yung main issue dito? What is really the main issue? Why hanggang ngayon, nangyayari pa rin yung mga bagay na yan? Bakit hanggang ngayon may mga selfishness pa rin? Why is it that there are a lot of people that are depressed, that are anxious, na nagkakaroon ng, ewan ko, napansin nyo ba to sa TikTok ngayon? Ang dami na mga, alam mo yung term na narcissistic? Yung parang, yung selfie generation ba? Yung parang gano'n, yung na puro self-centered na lang, puro sarili na yung inuuna, mga ganon. Self-care, mga ganon, self-motivation. Love yourself. Love yourself. Actually, yung nakakalungkod dyan, pati sa church, napapasok yan. Yun yung, Kaya nga nagiging sentro instead of Jesus. Sila na. Sila. Sarili na. Tayo na. Kami to. Grabe. Ako to nakaranas nito. Self-centered. Ganyan. And kagaya nga na napag-uusapan natin, no, mag-fall siya sa isang bagay lang. Sa salitang sin. Kasalanan. Kasi nasabi nga ni Brother Radley, no, ang dami ng pantapal na ginawa. Alam mo yung parang na-slice ka ng simula dito hanggang dito. Oo. Tapos pinatapal mo, band-aid na isa. Parang Ganun lang siya eh. Pero it's more than that kasi Yes. pilit nilalapatan ng tao ng solusyon na tanging Diyos lamang ang makakapagbigay na kasagutan. Yes. Very Kaya true. nga hindi, yun nga sabi nga ni Kuya AJ, gusto ko yung term na hindi na suffice
yung pantatapal Mga na ginawa solutions. nila. Yung mga solutions. Kasi nga, man-made solutions sila eh. Kumbaga parang yung problema mo, may cancer ka, tapos, mag-take ka lang ng vitamin C. Oo. Yeah. May cancer ka stage 4, tapos inom ka tubig. Inom ka lang ng tubig. O kaya yung napilayan ka. Tapos yung kunyari, no? Ako kasi natapilok ako nung minsan sa basketball. Hindi, sa bahay lang nga eh. Na-misstep ako dun sa ladder, natapilok ako. Tapos yung gawin mo, lagi mo sa bigas. Yeah. Aayos din yan. Yung mga ganun. I mean, meron kasing karampatang solusyon sa kada Yes. problema. And yung pinag-uusapan kasi natin ngayon, it is since the beginning Yes. of the human race. Yes. Ito na yung problema. Kasalanan. Pero praise God, latag na rin sa atin ngayong oras na to kung ano nga ba yung solusyon. Solution. Kung sino nga ba yung solusyon. Yes. We have the solution. Meron We ng have. solusyon. We have Yun the yun. remedy. Ang mahirap pa before going to the solution, to the problem, there is Lagi naman may solusyon sa problema. Yes. Kaso, tayo, ang mundo, kapag hahanap ng solusyon, hindi niya muna hanapin yung root ng problem. Oo. Diba? Yung papakita niya, yung isa-solve niya yung mga, yung mga superficial. Nagkaroon ng ganito. Pero, masasolve yung dyan. Pero dahil hindi na-solve yung root, lalabas pa rin. Oo. Mag-sprout na naman yung mga Nag-a-arise problem. lang Kaya yung nga issue. yung pag-uusapan natin ngayon, it's so powerful because ngayon nakita natin, na-realize natin kung ano talaga ang root ng problem ng Yes. mundo. Even in the beginning. In the Yes. beginning. Up until today. No? Kaya nga, Kasalanan. Sin. Sin. Actually, sa depth, tinuturo din namin yan eh. Yung meaning ng sin is parang to simplify, you want to be the boss of yourself. Yes. Gusto mo lang mangyari yung lahat ng gusto mong mangyari. Lahat ng nakakapagbigay pleasure sa sarili mo. Lahat ng nakakapagbigay kagalakan, kaligayahan, But in reality, after doing so, merong mga consequences. Yes. Because in every action, there's an equal reaction. Yes. Rule yan eh. Law Rule yan na. eh. Yeah, No? that's So, a principle. laging merong kaakibat na reaction yung mga gagawin natin. So, alam natin, we all know kung sino nga ba yung sagot sa sakit na to. Let's call it sakit. Sakit. No? Sickness, disease, itong kasalanan na to. Sino ba yung sagot? Sino nga ba? What is the remedy? Yes. Ano nga ba ang cure Yan, sa yung lahat ng mga antidote. problema na nangyayari Yes. talaga sa buhay Yan. natin? I do believe we know Him. Yes. He's Jesus. Wow. Jesus Si Christ. Jesus lang yung sagot. Amen. Yes. Amen. Alam mo yun, That's yung true. gusto nating matapos yung gera, tanggapin nila si Kristo. Tapos mamuhay silang naaayon sa gusto ni Kristo. Matatapos yung gera. Walang magiging gera. Gusto nating matapos yung addiction, regardless of what addiction it may be. Tanggapin nila si Kristo. Tanggapin natin si Kristo. Mamuhay ng naayon kay Kristo. Matatapos yung problema ng addiction. Grabe, no? If you want to make a nation great, put Christ in that nation. Amen. Make Him reign on that nation. Amen. Exactly. Kasi lahat yung principle ng Panginoon, lahat ng mga teachings niya, nakakapagpaunlad ng bansa. And at Amen. the same time, it teaches us to be selfless. Yeah. Amen. Exactly. Kasi yung nakikita natin ngayon sa social media, lahat na nakikita natin sa media, they are all aiming at you. Kumbaga parang kung ano yung magbe-benefit sa'yo. What will you gain? What will you get? Ano yung price na makukuha mo? Hindi nila tinuturo kung paano ka magiging, alam mo yun, kung ano yung magiging ma-offer at masaserve mo sa kapwa mo. Hindi naging ganun eh. And tanging kay Kristo lamang natin mahanap yung ganun kasagutan. Sobrang sira nga ng ano ngayon kasi even sa mga schools, sa Western, alam mo yung tinuturuan na nila yung mga bata at early age, mga grade 1, 2, 3, tuturuan nila na, wag mo munang ilagay yung gender mo dyan. Yes. Lagay mo na lang kapag 13 years old ka na when you really know what's right from wrong. Imagine teaching these people, merong ganong edad nagtuturo sila ng about sex orientation kuno. Grabe, no? Na ikaw na lalaki, pwede kang magmahal ng kapwa mo. And alam mo yun, it's okay for you to disrespect your parents. Kaya ito yung tinuturo ngayon. Kaya nga, kagaya na sinabi ko kanina, ibabalik at ibabalik natin Yes. sa pinakakailangan at sa pinakasagot para maputol na yung root ng problema. Amen. Yes. Yung root ng kasalanan. Amen. Yes. Yes. That's true, no? Kasi the more na tumataliwas tayo dun sa katotohanan, the more na mas umuusbong, napakaraming problema ngayon eh. Oo. Diba? Totoo, Diba? totoo man. Napaka-complex actually. Bata pa nga lang nakakaranas na siya ng mga complex na problem. But if you are to look at it, ang pinaka nagiging problem talaga, tumaliwas. And we are trying so many things Yeah. where the truth will remain na nandyan na eh. Oo. Amen. Nag-experiment pa tayo. Nakalatag na sa atin. We just have to follow. We just have to obey. We just have to apply it in our lives. But then,
dahil sa advancement ng technology, dahil Yan. sa advancement ng time. Try kaya natin to. Ayan, Yan. sa pagtatry, ayan, umuusbong yung yung mga iba't ibang problem. Mas lalong naging worse. I mean, Yes. mas naging worse yung problema natin ngayon dahil nga sa paghanap natin ng sarili nating solusyon. Yes. Exactly. Instead of going to the truth, Yes. accepting or dealing what is really the problem inside of us. Isip kasi nila outdated. Oo. Alam mo yun? Oo. Oo. Pang ano na yun, pang luma na yun. Pangluma na yun. Pero Bago na ngayon. ito yung masarap at possible masakit na katotohanan. Si Kristo never magiging outdated. Yes. Amen. Yes. Amen. Laging uso si Kristo. Amen. So, That should be the case. there's no doubt, no, makikita natin yung mga nangyayaring problema sa buong mundo. Si Paul, yung nabanggit ni Paul sa Philippians 3:8-10, ang ganda nun. Ano kasi yun? Ang sabi doon, I considered everything garbage. Wow. Actually, ang naturo nga sa atin yung garbage doon, hindi naman talaga siya basura lang. Hindi siya. It's Dumi ng Dumi tao. Dumi ng tao. in Greek. Imagine, para lang po makita ninyo, basahin nyo din yung buhay ni Paul. Yan, kung sa mga nakikinig sa atin. He is the Pharisees of Pharisee. Yan. He is the Jews. Ano yun? Tama ba yun? Hebrew of Hebrew. Hebrews of Hebrews. Tapos, sa law na meron sila noon, wala siyang binrake doon. Wala kahit siyang isa. brinik, no? Tapos, under siya kay teacher Gamaliel. Yes. Ang ibig sabihin, Imagine grabe that yung mind, yung credentials. katalinuhan. Grabe. Yung karunungan na meron siya. Pero nabanggit ni Paul, nabanggit ni Apostle Paul na I consider everything garbage. Para Yes. saan? Wow. Just to know Christ and the power of His resurrection. Para lang makilala ko si Kristo. Ngayon ang tanong, siyempre, para din magbatuhan din tayo ng tanong. Ang tanong, sino nga ba si Jesus? Sino nga ba si Jesus Christ para sa inyo? Sa mga na-experience ninyo sa buhay, paano niya ni-reveal yung sarili niya sa inyo? Grabe, no? Mauna na ako? Mauna ka na siguro. Pero mamaya na ako. Dapat pala akong mauna, no? Pero ikaw na. Upon sa buhay Kristiyano ko, no? Yan. I came to realize and I learned that our God is a personal God. Real Na talk. napaka-personal ng Panginoon. Amen. Talagang magpapakilala at magpapakilala Yes. siya. And for me, siguro, napakaraming naging role at nagiging role ng ating Panginoon sa buhay ko. But I would like to share to you yung katotohanan ng Panginoon na meron tayo isang tagapagpagaling. Amen. He is He's our healer. healer. Wow. You Amen. know, in my life, syempre, medical field. Yeah. Yung meron solusyon sa lahat. May gamot, may ganyan. But then, yun yung mahirap dahil nga iniisip mo may gamot naman dyan. May umaasa tayo sa mga gamot. So, don't get me wrong, no? Pwedeng gamitin ni Lord yan. Yes. Pero, iba yung experience kapag personal mo talagang tinanggap yung kagalingan. Amen. When I was siguro 2 years ago, yung sa COVID na yan. In just a matter of day. Kasi yung gabing yon parang umiikot na lahat. Umiikot na lahat sa akin. Ganun katindi, ang taas ng lagnat ko. Pero hindi ako nagpa-confine kasi alam ko na mangyayari. Pero sabi ko, Lord, it's you I need. Sabi ko ganyan. Lord Jesus, heal me. I know I'm already healed. Amen. Grabe pagkabukas, I'm okay. Praise Amen. God. Praise God. Fine. Solid. Without any exaggeration. Yes. Nawala. No? Amen. Ganun na talagang magpapakilala si Lord kapag talagang gusto mo Yung, kailangan ko nito, Lord. Kailangan ko na kagalingan mo. Well, I am your healer. And He made Himself known to me as my healer. Kaya Actually, ganun. marami siya Marami, Sa actually. akin, maraming mga pagkakataon yan. Yung pinakilala niya na kaibigan ko siya. Yan. I am a friend of God. Yes. Yan, yung maraming bagay pa, yung pagiging provider niya, Jehovah Jireh. Alam mo yun, yung ang dami, pero isa sa mga hindi ko makakalimutan kung paano talaga ipinaranas sa akin ng Lord kung sino siya, is naging comfort siya sa akin. Wow. Ito yung pagkakataon. Kukwento ko to. Ikukwento ko to. Unang pastor's appreciation ko. Merong celebration sa baba. Merong mga kapatiran na nag-celebrate din lahat ng mga WAM, intercessors, YT, ang dami nun, nandyan sila lahat. So, kumakain. And then, sa loob ng function, andyan yung family ng mga pastors. Mga friends, andyan sila sa loob, no? Family. Tapos sa labas, dito sa music room, andyan yung mga YT. Yung mga intercessors, nasa missions office. Yung mga music team, nasa music room. Then yung mga maraming group noon. Parang alam namin yun. No?
May specific ba na game nun? Nung, Meron. di ba yung naglaro ka kayo? Yung magkakas magka 1,000 yata yung... yung mga ganun. So, yung sa likod naman, sa Bright Star, merong grupo, yung mga Team Blessed, nandun sila, yung mga AVS, nandun sila. So ako, knowing myself, I can be with anyone sa mga grupo na to. Pero alam nyo, may lungkot ko. Alam mo yung, wala akong circle. Yan lang, yung parang sobrang nalungkot ako na, ba't wala akong circle? Noon, pauwi, after ng event, ayan, pauwi na. Nandito ako sa may release, nakamotor ako. Alam mo yung kinausap ka ni Lord, no? Paano ako? Hindi ba ako sapat na company mo? Oo. Sabi ko, joke talaga ako. Alam mo yung umiiyak ka na, sorry Lord, kasi parang, bakit ko hinahanap na magkaroon ng mga kasama kung alam ko naman nakasama ko yung Lord. So, yun, it gave me so much comfort. Na alam kong, dumating man ako sa punto ng buhay ko na hindi ko makasama yung mga kaibigan ko, yung mga gusto kong kasama, pero alam kong kasama ko yung Panginoon. Amen. And that's the moment then na sabi ko, okay na ako sa'yo, Lord. Amen. Pero praise God, hindi naman siya titigil na magbigay sa'yo ng mga tamang tao na makakasama mo. Pero yun, dun ko naranasan yung isa sa mga katangian na pinaranas sa akin ng ating Panginoong Jesus. And ikaw! habang pinag-uusapan nyo lang yung mga experiences ninyo, yung mga sinishare ninyo o yung naranasan ninyo sa Panginoon, hindi ko maiwasang may mga pumapasok na thoughts sa akin kung gaano talaga kabuti yung Panginoong Jesus natin. And naalala ko yung sinabi niya sa Matthew 11:28, kung familiar kayo, yung sinabi niyang, come to me, all you who are weary and heavily laden, sabi niya ganyan, and I will give you rest. And then sinabi niya ganun sa, for I am gentle and lowly at heart, sabi niya ganun. Alam mo yung, may nabasa akong book, sabi niya, yung gentle and lowly na yun, pinakita niya daw talaga kung ano yung puso ng Panginoon. That I am gentle, that I am lowly. And isa sa mga, siguro, masasabi ko, na katangian ng Panginoon or kung naging sino siya sa buhay ko is that He is a Savior. He is my Savior. Amen. He is my Savior. Pati kami, Savior din natin siya. Pinagdamot eh. Pinagdamot. He is our Savior. Generally speaking, He is the Savior of the world. Amen. Diba? Generally. Pero, yun nga, talagang personal siya kasi in a way, I have witnessed my life. Nakita ko kung paano sobrang dumi ng buhay ko. Alam nyo no? Siguro yun. Hindi na natin matatago dito lahat ng mga ginagawa ko. And dumating ako doon sa punto na sobrang hopeless ako. Parang, Lord, magbabago pa ba ako? Yung, mababago pa ba yung buhay na meron ako? Kasi sobrang kaliwat ka ng kasalanan dito, tapos umiinom ka pa. Matayo ka na sa pulpit, nagyoyosi ka, umaawit ka. And dumating lang ako sa punto na pambihira, may pagbabago pa rin ba na mangyayari sa buhay ko? And then Jesus came. He encountered me. No, na-experience ko yung pagmamahal ng Panginoon, and doon yung word na 2 Corinthians 5:21, yung hindi mo matanggap-tanggap. Bihira, Lord, totoo ba yun eh? Too good to be true na verse eh, no? Yung 2 Corinthians 5:21 na to, yung parang, kaso nasa word kasi, parang, nandun siya, kasama niya sa record. Siguro, ewan ko, no, baka naisipan siguro ni Apostle Paul, no? Ay, lagay natin to. Wag natin aalisin yan para sa mga taong mahihirapan sa lakad Kristiyano nila. And that became an encouragement to me. Yes. And doon ko nakita na, nga, He is my Savior. Talagang niligtas niya ako. He saved me from my sin and He saved me from the wrath to come. Sa mga pwede kong maranasan sa buhay ko na hindi maganda. Sabi sa 2 Corinthians 5:21, no? Sabi niya ganyan, He became sin who knew no sin. Sabi niya ganun. Naging kasalanan yung isang tao na wala namang kasalanan. He was sinless. Yes. Alam naman natin yun that He obeyed the law perfectly. Walang kasalanan yung Panginoong Diyos natin. But He became sin on our behalf. Sabi ganun sa ibang translation. Para sa atin. Alam mo yun? Kaya habang iniisip ko yun, nga, pampira. He became sin who knew no sin so that we might become the righteousness of God. Imagine, alam mo yung parang siguro kung ngayon ko mas matatanggap, parang reasonable na kasi may nagawa ka na sa Lord. O kaya naman parang okay na yung buhay mo. Di ko naman sinasabing perfect na, pero parang ang hirap paniwalaan yun nung mga bandang 5 years ago, 3 years ago na namumuhay ka sa kasalanan. Yung pampira, totoo ba yun yung parang ganun. So, it is something that is too good to be true. But it happens. It is true. It is true. It is the truth. Amen. It happened. So, yes, Jesus is my Savior. Yung maganda pa dyan, He did not just save us sa hell. Hindi niya lang tayo sinave sa wrath of the Lord, no? Sa wrath of God.
nililigtas niya rin tayo everyday sa tira ng kalaban sa atin. yun Alam mo Amen. yun? Yung daily protection niya sa atin. I do Amen. believe meron tayong mga maraming testimonies regarding that matter. And I do believe, even yung mga kapatid natin na nanonood ngayon, marami silang mga naranasan kung paano nagpakilala ang I know. Panginoon sa kanila. Actually, kung magsi-search kayo ngayon, no, even mga Muslims, si Jesus nagpapakita siya sa mga Muslim. Nagpapakilala. Nagre-reveal siya through the dreams. Nire-reveal niya yung sarili niya sa mga panaginip. Because God moves in mysterious ways. Yes. At ipapakilala niya kung sino siya, kung sinong kailangan mo siya. And dyan sa part na yan, no, since ngayon, ito yung mga experiential na, experience na natin. Ano naman yung pagkakakilala natin kay Kristo? Okay, according to the Word, tapos na-experience naman natin. Grabe. Yung kanina kasi na-experience lang natin siya agad eh. Pero ngayon, yung nabasa mo siya, tapos na-experience mo din, kahit mga short lang. Unahan ko na. Sige. Unahan ko na. Go. Ako ito lang. That Jesus is the lover of my soul. Mm-hmm. Alam mo yun, yung mga panahon na naghahanap ka ng pag-ibig. Yung mga panahon na ikaw mismo hindi mo tinatanggap yung sarili mo, na sobrang unlovable ka, pero nandun siya at pinakita niya sa'yo na, I love you. Wow. Mahal kita eh. Tapos, actually, nabasa kayo dun sa, who are we that you are mindful? Who are the human beings? Psalms 8:2. Psalms. Oo. Yan, Psalms that you are 8. mindful of Psalms them. 8, oo. Okay? Sino ba sila? Ano bang meron sila? Bakit sobrang iniisip mo sila? Grabe. Bakit sobrang mahal mo sila? Then, dun ko lang na-realize na, Mahal tayo ng Panginoon. Grabe. kahit dun sa mga time, Lord, na nagkakasala ako, alam mo yung sagot lang na, Lord, oo, mahal kita. Grabe. Hindi naman natanggal yung pagmamahal ko sa'yo. Hindi nabawas yung pagmamahal ko sa'yo. So, kasi ang dami eh. Pero ito yung sobrang, hindi man nakakapanghinang tuhod, no? Pero sobrang, thank you, Lord. Amen. Sobrang nakakapagbago siya ng mood mo kapag naaalala mo na, thank you, Lord, kasi minahal mo ko. Amen. Yan. Kayo ba? Kahit mga brief lang na story. Una ka na. Kanina, ako yung last kanina. Yan. Ganun pala yan. Pasahan pala dito eh, no? Sige. Ang daming pumapasok talaga sa isip ko right now. Nung isa sa mga ano siguro, parang pinaka-tumatak. I believe nasa John 6. Kung familiar kayo, tumayo siya sa may table, sa multitudes of people, nung nagpakain sila, sabi niya gano'n ni Jesus, I am the water of life. Anyone who comes to me will never be thirsty again. Kayo ba? Dumating na ba kayo sa punto na sobrang uhaw na uhaw kayo? Ngayon. Sa Gusto nga literal na tubig, no? Pero yung naglulong ka sa fellowship, naglulong ka sa intimate relationship sa partner ng babae, naglulong ka ng affirmation sa maraming tao. Nung na-encounter ko yun, nagde-devotion kami ng shoutout sa homies pala. Hey, shoutout. Shoutout sa kanila. Nag-devotion kami sa McDo. I mean, nasa Book of John kami. Naalala ko yun. Nasa Book of John kami. Pag-uusapan namin to. Na-assign sa akin na i-devotion ko yung woman at the well. In John 4. Pambira, eh. That anyone who drinks in this water will thirst. But whoever drinks in the water that I will give will never be thirsty again. Jesus is sufficient. Amen. He is Always. Sa lahat ng mga... Palagi. Alam mo yun, kapag may dumarating sa buhay ko na sobrang may ninanasa ako na hindi naman according sa will ng Lord, o kaya something na alam kong mapapahamak yung kaluluwa ko, I will remember that verse. I will remember that truth kung sino yung Panginoon, that He is the living water. Amen. Yes. He is the living water. And He will never run dry. Amen. Hindi siya matutuyo. Continuous yung flow niya. And kapag Amen. nauuhaw ka, tayo kasi mga tao eh. Ngayon pa lamang, ngayon, nauuhaw na Gusto tayo. ko nga eh. Di ba? Gusto nga kunin yung tubig ko dun sa dulo eh. Pero constant yung Panginoon kapag nauuhaw yung kaluluwa mo. He is a living water. He is the living water. And we will never be thirsty again kapag Amen. nasa constant fellowship tayo. Nakakalungkot lang, hindi tinanggapin yung mga disciples. Oo, nireject Kasi yun. sa John Nireject yun. 6:6, Yes. John 6:66, yan yung nagsiliparan, Hindi nagsialisan nila sila. naintindihan. Hindi nila inintindi. Kasi na-offend sila. Na-offend sila. So kakainin namin yung katawan mo, iinumin namin yung dugo mo, ganun. Pero praise God, nung tinanong siya ng mga disciples. Grabe yun. Sino yung nagtanong? Si Peter? Grabe yung story na yun. Nung tinanong niya yung disciple niya, o kayo, Okay. di ba kayo aalis? ba kayo? No? Grabe. Kayo makawagyan, anong sagot nila? Saan kami pupunta? Lord, you have the words of the eternal life. Yes. Sabi niya, I mean, yung moment na yun, parang naalala ko, sobrang mangaga ako. Sobrang mangaga ako. Sabi ko, hapin eh. Lord, no ka rin kami munta. Kapag meko kami, kaya ala kaming... Ala ng punta lang. Amen. Ala na yung sensing purpose. Ala na yung sensing biye ko. Wala na purpose. Wala na purpose. Amen. Praise Instruction God. niya ng pag-alakang Lord. Ay, Kakoy.
Hallelujah. Yeah. ikaw. Ay, punong-puno na, no? Pero praise God, no? In line with the love na talagang lover of our soul. And then, no, yung parang whenever we're thirsty, He's the living water. Amen. Isa sa talagang ina-appreciate ko sa Panginoon yung pagiging ano niya. He's always in the business of restoring. Wow. Restoration. Amen. Yung He's the God of parable, no, restoration. nung prodigal son. Grabe. Paglapit prodigal son, yung Ito yung parang panyungo, no? Ano yung panyungo? whenever talagang hindi man tayong gumawa ng paraan for us to reconcile with to be reconciled with Him, siya mismo yung gumawa ng paraan. Amen. Amen. Kaya nga sinasabi niya sa atin, ilaganap niya yung ministry of reconciliation. Sabi niya, kasi na-reconcile kayo sa akin, ilaganap niyo din sa iba. Sabihin niyo na hindi na ako galit sa kanila. You have, come back to Christ, come back to me. And I believe, you know, whenever kahit na kay Lord na tayo, minsan nadadapa tayo, but He will always restore us. No? Amen. Napakabuti talaga ng Diyos na talagang hindi mo maarok yung pag-ibig na meron siya para sa atin. Yung parang hindi natin deserve yun eh. We don't deserve it. Nobody really deserves it. No? Amen. But ganun ang character ng Lord eh. He loves to restore people. Amen. No? Lalo na talagang kapag lumapit na tayo sa Kanya, bumalik na tayo sa Kanya, ito na, I can restore you. I am restoring you. Kaya, grabe. Imagine being discouraged. Yes. Imagine being discouraged. Imagine being depressed because of your sin. Imagine being anxious dahil nga sa mga sinasabi ng tao sa'yo. Imagine being in that place and then Jesus will simply come and says, Tara na. nanako ka. Magbalik na ka. Lumapit ka mo ka na ako. I mean, imagine that kind of scenario. That will just, ala nga sabi Lord, sorry. Tapusin na ba natin dyan? Dyan na lang ba tayo? Imagine kasi, I mean, ang dami natin kasing hinahanap na remedy kapag frustrated tayo. Ang dami nating hinahanap na parang instrumento sa mga bagay na to para lang maging maayos yung kaluluwa natin. And at the end of the day, dahil sa mga ginagawa natin to, napapahamak tayo. Pero dito lang natin nakikita talaga yung kasagutan sa ating Panginoong Jesus. And praise God, no? Kasi siguro yung mga kasama natin dito, kung tatanungin natin sila, hindi rin sila titigil, sasagot dun sa katotohanan na kung paano nag-reveal sa kanila yung Panginoon and kung paano nila mas nakikilala yung Panginoon as they go on sa kanilang Christian life. Why? Because hindi kasi talaga natin maiintindihan. I mean, hindi natin makikita fully kung sino nga ba si Kristo. Why? Amen. Ano nga ba yung verse na nasabi mo kanina, yung I am that I am? I am that I am. Sarap niyan eh. Exodus 3. Exodus 3. 3:13. Nung nagtatanong si Moses, anong sasabihin kung pangalan mo? Sabi niya ganyan, kung magtatanong sila. Ang sinagot niya, I am who I am. I am Yahweh. Yan. Ang meaning nun, ako, kung sino, kung kailangan mo ay ako. Kung kailangan mo ng peace, ako yon. Kung kailangan mo ng comfort, ako yon. And also, ngayon, no, naalala ko lang kasi yung share ni Brother Radley, yung Samson 53, Isaiah 53. Isaiah 53. Yung para lang sa mga kasama nating nanonood, no. Check nyo po, basahin ninyo, scrutinize nyo, namnamin ninyo yung Isaiah 53. Doon in-explain, ipinakita yung katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi pinakita doon lahat na napagdaanan niya eh. Nung pinanganak siya, he became a boy. The suffering servant. Yung sufferings, ayan, yung nandun lahat. So, challenge po namin sa inyo, pag-aralan nyo yun para mas makilala talaga ninyo kung sino nga ba si Kristo. Ngayon. Kasi, basically, meron na silang, yung mga first-timer, kung first-time man nilang marinig to, meron na silang foreknowledge yan. Nagpapagaling pala yung Kristo na yan. May idea na pala, sila. Meron na palang idea. At sa mga Kristiyano naman, alam ko na yan. Yung mga parang alam na lahat, alam ko na yung mga bagay na yan. So, ano yung dapat nating gawin? Okay. Ngayong alam na natin. Ngayong may idea na tayo. Alam mo, ang ganda ng sagot ni Kuya AJ dyan. Alin yan? Pakinggan natin. Ano nga ba yung kailangan natin gawin ngayon na alam na natin, may idea na tayo, parang hawak na natin yung katotohanan, naranasan na natin. Ano nga ba yung dapat natin gawin? Simple lang. Magpatuloy tayo. Magpatuloy na tayong kumilala. Amen. Kilalanin pa ang ating Panginoon. Because sabi nga ni Radley kanina, Brother Radley, He's the cup that won't run dry. No? Hindi natin ma-exhaust
Hindi natin mag-exhaust si Lord eh. Yes. No, sa mga identity niya, sa characters, attribute niya. Every day, meron siyang bagong pwedeng ipakilala sa kanya. Amen. Ganon ka-powerful si Lord, ganon ka-beautiful si Lord, Amen. na talagang, ka man dapat sumawa eh. May man pagsawan itang pagkilala kang Lord. Kasi I believe, bayo eh. Bayo lagi imbibena kaya katamo. Every day, no, araw-araw, bago yung ibinibigay niya sa atin. So there should always be that desire to continue to know Christ. Amen. No, dapat intentional yun eh. Yan. Kasi kapag na ano na natin ay yung mga sinasabi mo kasi I believe merong mga Kristiyano ganun, balo ko na yan. Nakakalungkot. I mean, it is a great tragedy to hear na yung mga kasama nating Kristiyano or matagal na sa church, sasabihin nila sa atin or sasabihin nila sa maraming tao, ay kilala ko na yung Kristo. I mean, pambira, nakakalungkot. Nakakalungkot marinig yung, balo ko na yan about kan Jesus. Anyways, wala lang. Nasabi ko na. Malulungkot ko mo. Hindi, actually, nakakalungkot talaga. Pero, yun nga, I hope kung sila man to, or kung tayo man to, narinig natin to, I hope wag na natin sabihin yun. Because there's so much to experience. There's so much more to know. Sobrang marami pa tayong dapat malaman pa kung sino yung ating Panginoon. And totoo yun, no? Sinagot ni Kuya Jay, magpatuloy. Kasi marami pa. Kasi ganyan yung ginawa ni Paul eh. Diba? Yun nga yung nabanggit natin na napag-usapan natin kanina. Yung sinabi niya doon, I consider everything garbage. Walang kwenta. Wala na lahat kwenta. Lahat ng mga achievements ko, lahat ng title ko, wala na lahat kwenta. Just for the sake of knowing Christ. Amen. And nag-manifest yun eh. Saan? Mababasa natin sa katuloy na chapter ng Philippians 4. Kasi doon niya sinabi, bago yung Philippians 4:13, doon niya sinabi na naranasan kong magutom, naranasan kong mabusog, naranasan kong mawalan, naranasan kong sumagana. But ang sabi niya doon, I can do all things through Christ. Why? Kasi nung in-encounter siya ng Panginoon, ito, nakwento na natin ito kanina eh, doon sa Damascus, no? Anong sinabi ng Panginoon sa kanya? Ba't mo ako pinipersecute? So, paano kita pinipersecute? Ang sabi niya, so, after nung encounter na ginawa ng Panginoon kay Paul, I do believe with all my heart that he did not stop learning about the Lord Jesus Christ. Hindi siya tumigil sa kakabasa. Hindi siya tumigil sa pagiging passionate niya. Kasi yung ginagawa niya pagpe-persecute sa mga Christians, akala niya pagsamba niya yun eh. Pero napalitan yun nung nalaman niya, ito pala siya. Dahil pinag-aralan niya, imagine, pumunta pa siya sa mga lupon ng mga Kristiyano para magpaturo sa kanila. Di ba nga natatakot pa yung iba sa kanya? Dahil nga kilala siya. Pero dahil nagpatuloy siya, merong manifestation sa buhay niya. Nakita sa buhay niya na, itong tao na to, talaga nagpapatuloy kay Kristo. Minakmul ka, bala ko tiga sabihin. Meron yan. Grabe yung ano, no? Sige, ikaw naman. Tuloy mo yun. Tuloy mo yung sinasabi mo. Ayun, ganon yun eh. Talagang makikita mo sa tao. Makikita mo sa tao talaga yung sa isang Kristiyano, to be exact, no? Sa isang Kristiyano na talagang passionate sa pagkilala sa Lord. If there's one thing that we should be passionate about, first and foremost, I'm not saying na hindi tayo magiging passionate sa isang bagay, pero dapat yung pinakaunang passionate tayo sa pagkilala sa Panginoon. Amen. Kasi magiging effective lahat ng passion kapag yun, yung una natin. Kapag nagiging yung passionate ka sa pagsiserve, passionate ka sa mga ganitong bagay, sa ginagawa mo sa church. Mawawalang sa isa yan kung hindi tayo passionate sa pagkilala sa Panginoon. Amen. Diba? Yung parang nangyari yan kina Mary and Martha. Yeah. Diba? Na una, goods naman eh. Nagsaserve siya eh. Diba? Nung pagpasok, ay abala siya eh. Talagang gusto niyang ipag-serve. There's passion in that. Yeah. Pero dumating sa pagkakataon na nagre-reklamo siya. Nakita niya yung parang, ba't ito hindi tumutulong? Nagsumbong pa eh. Ako na lang yung nagtatrabaho. Or what if ikaw na lang yung nagtatrabaho, di ba? What if ikaw na lang gumagawa? Yan. So magtatanong ka na. Di Magre-reklamo ba? ka na. Magre-reklamo ka na. What if ikaw na lang? Grabe. Dati, 10 kayo. Kung marami kayo, sabay-sabay kayo, ay sama-sama kayo nung una, pero mag-isa ka na lang. What if ganun yung sitwasyon? Paano yun? And actually, real talk yan. Kasi nangyayari ngayon yan. Diba? Nangyayari ngayon yan. Na yung mga nag-invite sila yung mga wala na. Yes. Pero if you are passionate sa pagkilala sa Panginoon, kahit mag-isa ka na lang tatrabaho, Amen. hindi magkakaluga, hindi ka malulugaran ng pagrereklamo. Actually, nag-manifest din yan sa buhay ni Martha eh. Yes. Kasi yung next event na naghahanda siya,
Hindi na siya nagreklamo. Wala siya, na. hindi na Nag-serve Masaya na eh. lang siya. Yes. Sobrang nag-serve na lang siya kasi nga na-correct yung puso Yung niya. puso niya. And yan din kasi yung nangyayari. No? Actually, nakarelate lang ako ng konti. Bilisan ko lang ng konti na dumating ako sa punto ng buhay ko na naging substitute ko yung ministry sa relationship ko sa Lord. Yes. Na active ko dito eh. Buhat dito, buhat dyan, ministry dito, ministry dyan. Pero pag uwi, di ka nagbabasa ng Bible. Alam mo yung pag-uwi, ay, mapagal na ako, Lord, bukas na lang. Pagod na ako, Lord, bukas na lang. Sinungaling ako na tao. Kinabukasan, hindi ko gagawin yun. Hindi ako magbabasa bukas. Bakit? Kasi, alam mo yung kapag nasasanay ka ng hindi nagbabasa, gusto yan ng flesh eh. Yes. Huwag ka na lang magbasa. Kaya, naiintindihan ko yung pakiramdam na minister ka, na active ka sa church, worker ka, pero yung relationship mo sa Lord hindi maayos. Yes. At saka ang sakit na katotohanan nun. Bakit? Kasi I do believe, dahil ako dumaan ako doon, at hindi ko alam kung dumaan na kayo doon, no? Pero maraming mga tao, Kristiyano, yung dumadaan doon sa part na yun. And I want to tell you guys na hindi yun okay. Na hindi yun normal. Bakit? Kasi ano yung normal? Bumalik tayo sa pinag-uusapan natin. Yung normal is yung pag-usapan, kilalanin natin kung sino si Kristo. Amen. Yun yung pinaka-normal kasi bakit? Yung ministry natin is just an outflow Yes. sa kaligtasan natin una, pangalawa sa pag-ibig natin sa Diyos. Amen. And we should not love the ministry more than we love Jesus. We love Yes. Jesus. Alam mo yun, yung sa ministry, perfect mo lahat. Alam mo yung kada sulok, for example, sa audio, no, sa mixer. Alam mo yung kada sulok ng mixer. Alam mo yung ganito, ganyan. Pero si Jesus, kilala mo lang siya as Savior. Sa pagkanta, sa pag-awit, kung saan ka man tinawag ni Lord, no? Alam mo lahat ng kada sulok niyan. Pero nakakalungkot, hindi mo kilala yung pinaglilingkuran mo. Naalala ko yung verse sa Yan. Matthew 7. Mm. Lord, Lord, did we not Prophesy prophesy in in your your name? name? Did we not cast out demon in your name? Heal the sick. Anong sabi ng Panginoon sa kanila? Apart from Apart me. from me. Depart from Depart me. from me. You who Hindi ko do kayo- lawlessness. Sabi ganun. Hindi ko kayo kilala. Lawlessness, no? Oh, I Ang never bihira. knew you. Shucks, pampira. I mean, imagine doing all these things. Yeah. Doing magnificent things for the Lord and yet sasabihin ng Panginoon sa'yo, hindi ka kilala. Na-disqualify Because you have failed to know Christ. Yes, doon sila nag-fail. Kaya, alam nyo, I do believe, ito din yung pinakitang example ni Paul. Grabe yung naging buhay kasi ni Paul. Oo. Eh, no? Siya din yung pag-uusapan natin na isa sa mga example natin kung ano yung ginawa niya after ng lahat ng nangyari. Nagpatuloy lang talaga siya Yes. na Amen. kilalanin ang Panginoon. Napakalaki Grabe, no? So, sobrang Bagay hindi talaga. siya tumigil. ng pagpapatuloy. And one thing, ito nabanggit to ni Kuya AJ kanina eh. Why did he do that? Bakit niya ginawa yun? Bakit niya nasabi yung mga bagay na yun? Because he put value on who Jesus is Amen. more than anything and anyone else. Grabe. Alam mo yung ginawa lang ni Paul? Hindi. Ang importante lang sa akin ngayon, sa buhay ko, makilala ko lang si Kristo. Amen. I believe that is 1 Corinthians 1. Yung sabing ganyan ni Apostle Paul, for I am determined to do nothing except to Except know Christ Amen. and Him crucified. Grabe mindset yun. So- I mean, I am determined to do nothing. Wala akong ibang gustong gawin kundi yung makilala lang si Kristo. Yung parang nabanggit ko nga kay Kuya AJ kanina, parang si Apostle Paul yung ginawa niya, inassess niya lahat ng subject. Pinag-aralan niya yung philosophy. Matalino si Apostle Paul. Yes. Ewan ko kung alam niyo yung article na si Apostle Paul, yung parang third most brilliant mind. Brilliant, no? Ewan ko kung saan ko nabasa yun, pero parang isa siya sa mga pinakamatalinong tao. Sino yung una? Si Kuya AJ ba yung una? Oo, number 1 si Kuya AJ. Personally. Pangalawa, ikaw. Sige, tuloy mo. Hindi, pero ganun yung pagkakadescribe sa kanya. And yet, sabing ganun ni Apostle Paul, parang sinasabi niya doon sa mga nakikinig sa kanya, tinry ko lahat. Pinag-aralan ko to, nalaman ko yung law, nalaman ko yung pasikot-sikot, under ako kay Gamaliel, but upon checking everything else, ito yung conclusion ko. Mas si Kristo pa rin yung pinaka-importante. Yes. Amen. Siya pa rin yung pinakamahalaga. Amen. Walang Yes. kwenta lahat ng bagay na to. Si Kristo lang. Sabi niya ganun. Kaya, wala lang. Grabe yung buhay ni Apostle. Kaya imagine, no, sa napag-usapan natin kaninang pinakauna, yung lahat ng nangyayari, yung gulo, yung kasalanan, yung addiction, lahat ng mga bagay na yan, yung pinaka-antidote si Jesus. Amen. At hindi ka dapat tumigil dun sa, okay, nakilala ko na siya. Okay, niligtas na niya ako. Okay, comforter ko siya. Okay, healer ko siya. Hindi, dapat patuloy tayong nagpapalalim sa kanyang salita. Amen. Alam mo yun yung, maging kagaya tayo ni Apostle Paul na, okay, wala akong answered prayer, okay lang. I just want to know Christ.
Okay, wala akong blessing ngayon. Imagine that. Wala akong mindset. material na blessing. Yes. Nagkukulang ako ngayon. Wala akong pakialam. Just give me Jesus. I have learned the secret of being content. Content. And what Yes. is that contentment? Knowing Knowing Christ. Christ. Sobrang, Kaya Grabe, tayo, no? At saka, ito yung, yung pinaka-ano lang natin. No, yung pinaka-gagawin lang natin, tayo. Because I do believe Paul is being used by the Lord to be an example to us dito sa bagay na to, dito sa pangyayari na to, na gawin lang natin, kilalanin natin si Kristo. Amen. Amen. Kahit anong mangyari, kilalanin lang natin si Kristo. Amen. Kasi I do believe yung ginawa ni Paul na simula nung nagkaroon ng encounter, tapos ginawa ni Paul na lahat ng mga ginawa niya, nagsulat siya ng Pauline letters, na nag-disciple siya, ginawa niya to, nag-evangelize siya and all. Yung ginawa niya lang, nakafocus lang siya kay Jesus. Amen. Amen. Gusto niya lang makilala si Jesus at dumating siya dun sa point na narinig niya na yung katagang, well done, Yes. my good and faithful Yes. servant. Because when you're too focused on Jesus, nothing else matters. Amen. Sana, no? Wala In nang Jesus' ibang name. bagay na nagmamatter. Dapat yun eh. Kasi yun yung panawagan naman natin. Amen. Mag-enjoy sa kakabasa, kaka-communicate, kaka-spend ng time with Jesus. Amen. And I do believe sa ating lahat, hindi lang sa kanila, maging sa atin, panawagan na kung hindi pa natin ginagawa, which I do hope ginagawa naman natin, no, mag-spend tayo ng maraming panahon para mas makilala natin, para mas makita natin, ito pala yung Diyos na sobrang nagmamahal sa akin. Amen. Amen. Ito pala yung Diyos na nagligtas sa akin. So, yun, kayo. That is the yun yung call sa mga Kristiyano na or Kristiyano. ministers. Yes. But this is a call for those who do not know Christ, sa mga non-believers. We see the problem everywhere, katulad yan yung nabanggit mo kanina. And majority sa mga problema natin sa buhay, majority sa mga problema nila sa buhay, or sa atin, even yung mga is because of the sin that is in them. Yes. At kahit anong gawin natin or kahit anong pantapal natin dyan, hindi yan mawawala. Kahit anong gamitin natin, kahit maglaro ka man, magdamag, tinry ko na yon. Uminom ka man, magdamag, tinry na natin yon. Gumimik ka, makipagkaibigan ka, magkaroon ka ng maraming pera. Alam natin na hindi yung kasagutan sa mga nag-a-arise na problema na meron tayo. That's The only remedy and the only one that can help us is only Jesus Christ. Amen. And katulad niya nabanggit natin, that He is inviting us. Amen. Jesus Christ is inviting us in, and He wants to have a relationship with us. Lalong-lalo na sa mga nakikinig sa atin, especially to those non-believers. Amen. And He loved them. Sabi ganyan sa Romans, di ba? Na that while we are still sinners, Christ died for us. Namatay Amen. siya para sa, hindi lang para sa ating mga Kristiyano na, but even to those people that are not saved yet. Amen. So, this is a call for them Yeah. to believe in the name of Jesus Christ. To Amen. believe na meron palang pag-asa sa problemang pinagdadaanan nila. Gaano man siya ka-imposible. Amen. Meron tayong sagot dyan. He is Jesus Christ. Amen. 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 Praise God. Praise God. And itong bagay na to, no, yung knowing Christ, Yeah. yung parang pinaka-fuel niya, yung pinaka-fuel para magpatuloy tayo or para mabukas, yung desire to know Christ more is our love for Him. Amen. Amen. That love. Dapat kaluguran tayo. Kaya metong a relationship without love, it will become Yes. dry. Amen. Kapag nag-stop na, kahit sa mag-asawa man yan, mag-boyfriend, girlfriend, kasi tayo sa mundo, kapag kumikilala lang, kapag boyfriend, girlfriend, ganyan, kapag nagliligawan, pag mag-asawa na, Wala na. wala na. Yun yung maling, wala nang spark, isa sa mga pinakamaling mindset, kaya Sobra. ang daming separations. Truth. Ngayon, kasi nawawala na yun. Nawawala yung commitment. Nawawala na yung pagkikilala mo Oo. sa partner mo. Even with the Lord, no? Amen. Let us not stop knowing Christ and Amen. let the love that we have for Him motivate us to know Him more. Amen. And Amen. talagang sabi ko nga kanina, sa pagkilala mo sa Panginoon, huwag tayong mag-alala. Magpapakilala Amen. siya sa atin. Amen. No, He will introduce Himself. Amen. Sumawa. Hindi siya magsawa kahit gaano kakakulit. Amen. Hindi siya magsasawa magpakilala sa'yo sa atin. Actually, mas gusto nga ni Lord yung makulit Oo tayo nga sa eh. kanya eh. Grabe nga kasi pampira, mapapatagal tayo dito. Pero sinabi nung nabasa ko, sabi niya ganyan, kung merong isang tao man daw, or merong isang person na sobrang nakakaintindi sa atin, hindi yun yung asawa natin. Mapapangasawa mo balang araw, hindi yung girlfriend mo, hindi rin yung nanay at tatay mo. It is Jesus.
Because He is gentle and lowly at heart. Yes. Naiintindihan niya tayo. Kilala He niya tayo. understands us. Kaya pwede kang lumapit ano man yung issues mo, Yes. ano man yung problema mo sa Kanya. Ito pa yung masarap. Sabihin Alam mo, mo gusto ko nang pigilan yung sarili ko. Wala siyang ni-reject na mga lumapit sa yun. Amen. Yung mga gustong bumalik na nanlamig, yung mga nag-backslide, yung mga tao na first time pa lang, the moment na nag-decide sila, nalalapit They sila will sa be Kanya, accepted immediately. tatanggapin lang sila ng Panginoon. Wow. Regardless of how big the sin they've committed, kung gaano kagrabe yung kasalanan na yan, the moment na humingi sila ng tawad ng buong puso, Pwede mo hanggang mamaya. i-render naman to eh. Sagad na kaya natin hanggang New Year. Pwede ba yun? Pero Grabe. praise God. Praise God. Praise Na God. matapos man yung series, yung season na to, hindi pa rin matatapos magpapakilala yung Panginoon. Papakilala ng Hindi Panginoon. yun At lalo na matapos. next year, Oo. papakilala si Lord. Bago yun eh. Bago na. Bago yan. Bago. Pero bago tayo pumunta dyan, pag-pray ni Brother Radley yung mga kasama natin. Yes. Yes. Sa mga kasama natin that are tuning in right now, we would Yan. like to pray for you. Yan. We would like to bless you. Yan. So, if kung nararamdaman mo yung Panginoon talaga, talagang ini-invite ka niya or ini-invite ka na ng Panginoon, you know that the Lord is knocking at your heart. Please let Him in. Allow mo siyang pumasok sa puso mo. So let us pray. Pag-pray natin yung mga listeners Sige, natin. sige. Hallelujah. We thank you, God. We thank you, Lord. Hallelujah, We praise Jesus. you, Jesus. Hallelujah. Oh Lord, it is indeed a wonderful conversation kapag ikaw po ang pinag-uusapan namin. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa privilege na to. Lalong-lalo na marinig po ang testimony ng bawat isa, Panginoon, kay Kuya AJ at kay Pastor Joshua. Lord, it is indeed a privilege, Lord, na Praise you, marinig Lord. yung mga stories na to. Nakaka-bless po, Panginoon. Nabibless po kami, nababago kami, at Amen. nabibigyan po kami ng bagong mindset. Thank you, Lord. And right now, Lord, we would like to pray yung mga listeners po namin na siguro po nade-discourage na sa buhay, nalulungkot, Panginoon, nade-depress, nakakaranas ng anxiety, hindi na po alam ang gagawin sa addiction na patuloy na nangyayari sa buhay nila, hindi na po nila alam kung paano po nila didil yung sakit na meron po sila. But thank you, Lord, for the remedy. Thank Amen. you for the cure. And thank Amen. you for the answered prayer because that Amen. is you, Jesus. Yes, Lord. Ikaw po Amen. ang kasagutan sa lahat ng problema na meron kami. At ngayong oras na to, Panginoon, nilalapit po namin yung mga kapatid po namin that are tuning in and even yung mga hindi po naniniwala sa inyo. Lord, I know that you are impressing them. Amen. Lord, ikaw po yung nagpapakita sa kanila kung paano mo po sila kamahal. Pinaparanas mo po ngayong oras na to na kailangan po nilang mag-repent at maniwala sa iyo. At Lord, kayo lamang po ang makakapagpabago ng puso. Amen. Kayo lamang po ang makakapagligtas, Panginoon, at hindi po kami. Kaya, Panginoon, kumilos ka sa puso nila ngayong oras na to. Amen. In At Jesus' maraming salamat, Panginoon, sa pagtugon po nila sa tawag mo. Thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon, dahil sila po ay sumagot sa iyo, Panginoon. Amen. At hindi na po sila kailanman babalik sa dati na lang Amen. buhay at Amen. magpapatuloy Thank you, po Lord. sila Thank you. sa inyo. Thank you, Maraming Lord. salamat. Ganun din po sa kabuuan ng team, sa kabuuan po ng RTT. Panginoon, Thank you, excited Lord. po kami sa Thank you, gagawin mo, Lord. Panginoon, this coming season 4, Lord. Amen. Maraming Amen. salamat, Panginoon, sa nagdaang season na to. Nakita po namin ang faithfulness mo. Thank you, Nakita Lord. po namin, Panginoon, kung paano ka kumilos, Lord, and I know the best is yet to come. Yes. Maraming Thank salamat, you, Lord. Panginoon. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So, dahil ni-reveal mo na sa panalangin, Naman! ayan na. Ito So, na. kita-kita tayo ulit sa RTT. Grabe. 2024 na niyan. Blessed New Year, RTD. Happy New Year, YBC. everyone! O nga, no, New Year na. Bilis. Sino ang bira? Kita-kita tayo next month. Next month. Next month na yun eh. Next month na Next yun. month na Next yun. month. Next Ayan. month, 2024. Yes. Hindi pa darating si Lord. Oo. Hindi pa darating. Hindi pa darating si Lord. Ano kaya yung aabangan nila next month? I Ano know. kaya meron? Ano kaya meron? Ano kayang bago? Anong bago? Parang may mapapanood sila after nito. Meron. May inihanda yung team Ayan, natin. meron inihanda yung team natin Okay, dyan. bibitaw. So once again, maraming salamat Thank you so sa much. lahat sa pagstay sa amin sa buong Season 3. Yes. Ayan, kita-kita Thank tayo you. sa Season 4. Yes. Ayan, para sa inyo itong mapapanood nyo. God bless you. Shalom.